So ngayon pala ay magluto tayo ng risotto na may fungi porcini. So fungi ibig sabihin ay mushroom and porcini ay yung type ng mushroom dahil ito yung favorite namin. And yarn. So una isa olive oil ay nilagay ko yung mushroom. So dried mushroom siya. So ito yung pinakamasarap para sa akin na mushroom. Ayan. So after niya na nilagay ko lang siya sa olive oil mga 2 minutes, 2 to 3 minutes, and then sinaparate ko na siya and sinunod ko nang ilagay ay yung sibuyas. So yan. So dito pala Fratelli Carli, ito yung napuntahan namin. At nakita nga namin to na may mix na rin siyang mushroom, pero nilagyan pala namin siya ng mushroom para mas malasa. Ayan, may kita nyo, may mga halo na siya, pero pwede rin na yun lang mismong pang risotto ang ilagay ninyo. Ayan, so makikita nyo parang ginisa ko siya hanggang naging ganito siya. So 4 to 5 minutes ganyan lang muna, walang hinahalo na kahit anong tubig or kahit ano pa man. And makikita nyo, ayan, may dinagdag ako mga 1/2 cup ng water. Pero kung gusto nyo ng wine, pwede rin wine yung ilagay nyo. Pero since hindi naman kami umiinom ng mga alcoholic na ganyan, so hindi rin namin siya nilalagay na sa pagkain. So, ayan, water lang yung nilagay namin hanggang, ayan, hindi ko lang siya hinahayaan na mag-stay dyan, kundi talagang minimix ko siya hanggang maging ganyan. And pag makita nyo na dry na naman siya, dadagdagan nyo lang ulit ng konting tubig or dito pala yung time na to broth na yung nilagay ko. Okay, so 1/2 cup ng water nung una and then dito yung broth na. Pwedeng vegetable broth or kahit anong gusto nyo. So, yung available namin dyan ay yung chicken broth. So, nilagay ko na yung chicken broth. At wag nyo lang talaga hayaan na mag-dry siya. Dahil hindi naman siya kanin, di ba? And yan ang risotto. And dito, hanggang sa makita nyo na parang naluluto na siya, nilagay ko na rin yung mushroom. At hanggang talagang maluto mismo yung risotto. Ayan, yung rice na yan. Yan, nakita nyo, hinahalo-halo ko siya. Siguro sa paghalo-halo, ilang beses ko talagang dinagdagan pa konti-konti. Pero kailangan talaga ng patience para masarap. At ayan, nilagay ko na rin yung butter and yung parmesan cheese. Para maging mas creamy siya. At ayan na, hinalo ko na siya, malapit na siyang matapos dyan. Siyempre tinitikman ko siya na talagang kung pwede na siyang kainin. Pero hindi naman mahalaga na talagang, alam niyo yung parang overcook na. Masarap yung may ninunguya-nguya pa kayo. Ayan. So nung luto na siya, transfer ko na dyan sa plato. Yan, sobrang creamy niya talaga, as in super masarap siya. So, kailangan itry nyo rin ito at talagang may enjoy nyo itong Italian rice dish. Yan, ready to eat na. At ayan na nga. So, yan yung kinain namin last night na dinner.